hangtod sa bersikulo 23. Lang ha. Okay, so Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ang Bible nagsulti mga higala sa ato diri sa Matthew chapter 7. Wa ko naabot. Dirita sa bersikulo 21. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Magpray ta, ang Diyos magpanalangin. Amahan na mo nga langit nun. Thank you so much for this opportunity to hear your word. Father, we pray nga i-bless ang mensahe, ang lesson, and use this, Father, to bring enlightenment sa mga katawhan nimo nga naa din ni karon. And Lord, use this to encourage us also. Father, I pray nga ikaw mag-auban sa amo karon sa time of instruction and encouragement. And Lord, I pray for wisdom. And I pray, Lord, for the Holy Spirit to fill us today. Lord, wala mi mabuhat kung wala ka. Father God, itugyan namang tanan diya sa imo. O kani Lord, amo ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Thank you, and you may be seated. Maliho ko sa atong camera. Kana. Okay, so ang ato ang unang lesson mga higala karon, now since mga igsoon kay hapit na no mahuman ang 2025 and pwede ta magpasalamat sa Ginoo sa iyang kamaayo o sa iyang pagmatinud-anon sa ato ang kinabuhi. But one thing we need to do this this time mga higala before ta mo atubang sa bagong tuig kay sigurohon nato nga aduna gyud kitay kanang relasyon uban sa Dios. Sigurohon nato nga aduna kitay maayo nga relationship uban sa Dios. So ang atuang lesson karon is making sure you have a relationship with God. You know, as we can see mga higala, daghang mga tao karon nga kung imong tanawon mga higala, you know, mga religious sila but ang kamatuoran sa ilang kinabuhi, wala sila tinuod nga relationship sa Ginoo. Daghan ang mga tao nga nagasimba pero wala sila gitawag nga personal nga relationship sa Dios. The truth of the matter mga higala is mao ni siya, pwede ang tao magsigi og simba, pwede ang tao nga magsigi og ampo, pwede nga ang tao mahibalo sa mga bersikulo sa Biblia, pwede ang tao nga magsigi og awit nga pangginoo, pero pwede pod mga higala nga diha siyang kinabuhi wala pa gyud siya ingon nga nakaila sa Dios sa iyang kinabuhi. Now we need to understand that Christianity is not a religion to practice, but true Christianity mga higala is a relationship to live with. So we need to understand nga ang tao matawag lang siya nga Christian kung kana nga tao aduna na siya relasyon uban sa Dios. Matawag lang siya may gala nga Kristohanon kung kana nga tao na nagyud siya Kristo sa iyang kasing-kasing. Isi mayela na ay mga tao mayela they look Christian pero wala sila pay tinuod nga relasyon diha uban sa Dios. So sa kabutang nga kinahanglan nga atuang i-make sure sa atuang kinabuhi is that we have a relationship with God. Amen? So let us discuss a few things this morning. Una sa tanan, religion is not the same as relationship.
ang relihiyon dili siya sama sa relasyon. Okay? So, ang giingon mga higala sa ato ang Ginoong Jesucristo diri sa Matthew chapter 7 in verse number 22 nga inigadlaw kuno sa paghukom ang atuang Ginoo moingon siya nga nagingon siya nga many will say to me in that day. So daghan kunog mga tao ang mosulti sa iyaha anang adlaw. Kaning adlaw may gala nga iyang gina-refer diri adlaw ni sa paghukom. And ato ang Ginoong Hesus may gala nagingon siya daghan kunog mga tao ang mosulti sa iyaha. So most of these people may gala nagunahuna nga sila mga Kristohanon, mga saved sila may gala, but inigabot sa adlaw mga igsoon nga hukman na sa Dios ang tanang mga tao. Daghan ang mga tao mga higala ang masyap nga unsa man nga sila dili pa day sila mga katawhan sa Ginoo. So ang tanawon man gud sa Ginoo may gala dili man gud ang ato ang church membership, dili ang ato ang religion nato kundi ang ato ang relasyon diha sa Dios. So it's very important mga igsoon nga sa dili pa moabot ang kining adlaw siguruhon nato nga kita aduna gyud tay tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Dili ta magpretend nga luwas ta kung nakita nato nga kita dili pa ta tinuod nga save. Importante may gala nga siguruhon nato nga ma-save ta. Desisyon na nato na sa ato ang kinabuhi aron dili ta magmahay inig-abot sa adlaw. Amen. So usa ka butang nga siguruhon nato before matapos ang kaning tuiga mga igala, siguruhon nato nga aduna kitay relationship. Now, diri mga igsoon sa Matthew chapter number 7 sa atong gibasa sa verses 21 to 23, wala gidinay ni Hesukristo ang mga buhat sa tao. But what did the Lord Jesus Christ deny? He denied knowing them. Nagingon ang atong Ginoong Hesukristo nga, I never knew you. Wala ko makailan ninyo. Kamu nagsulti that you are prophesying about my name. Gasimba mo, gaserbisyo mo, gapangalangad mo sa ako, but I never knew you. Ikala pwede manggod mga igsoon nga ang tao, mag-appeal siya sa serbisyo, mag-appeal siya sa mga worship, sa mga panimbahon, mag-appeal siya sa choir, mag-appeal siya sa pagkanta, mag-involve siya may gala sa church activity, nga pwede po nga bisa mag-appeal siya na wala pa siya tinuod nga relationship sa Ginoo. Importante gyud kay may gala nga kung involved ta sa mga inani, which is very good, maayo kay may gala, but usa nga ato ang sigurohon nga while kita ga-appeal ani mga igala sa mga buluhaton sa Ginoo nga kita tinuod gyud ta nga aduna na kita ay relasyon diha sa Ginoo. Because these people nga ginamin sa ato ang Hesukristo may gala, they work for God, but the problem is they did not walk with God. Ang usa ka timailhan sa usa ka tawo nga adunay relasyon diha sa Ginoo kay maglakaw gyud siya diha uban sa Dios. You see, pwede ka mahimong aktibo sa church pero pwede pud may gala nga while ikaw aktibo ka diha sa atuang simbahan, wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Pwede ka nga involved sa ministry o naa ka sa ministry pero wala ka tinuod nakaila sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Naigisulat si Apostle Paul may gala in 2 Timothy chapter 3 in verse number 5. Nay mga pulong dili nga giingon mga gala sa Bible, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. So na-notice niyo ang kanang mga pulong diha, a form of godliness. Form lang. Sa gawas na mga tao may lang ako imo tanaw mura silang mga Diyos nun, they look holy, they look righteous, they look godly, but only in a form. Pero ang sulod mga igala is dili pa sila saved. Puno pa ang ilahang kasing-kasing sa sala. Wala pa sila tinuod mga higala na saved. Wala pa tinuod si Kristo naglingkod sa ilahang kasing-kasing. So usa ka application nga ato ang buhaton karon sa tagsa-tagsa nato may gala is this: do I only know about God or do I truly know God in my life? You see, naay kalainan di may gala. Ang usa ka pangutana kay nahibalo lang ba ko bahay tungod sa Dios?
Kaya na yung mga tao no, kung inyong tanawon, daghan sila kahibalo, mahitungod sa Diyos. In fact, may gala, active man gani sila sa mga debates, di ba no? Makita niyo daghang mga tao nga daghan sila knowledge sa Bible, daghan sila knowledge about sa Trinity, about sa Diyos, about kay Kristo, about sa Holy Spirit, about sa church, may gala. Pero may gala, dili sila mga save. Daghan sila og knowledge bahin sa Diyos pero wala sila tinuod nga relationship sa Ginoo. So ang dapat ipangutana nato mga igala sa atong tagsa-tagsa karon kay nahibalo lang ba ko mahitungod sa Dios o nakaila jud ko sa Dios dinhi sa akong kinabuhi. You see, religion is not the same as relationship. Number 2, God desires a personal relationship with you. Ang Dios naninguha siya og personal nga relasyon uban sa imuha. Tanaw na to ang Bible may gala diri sa Revelation chapter 3 verse 20. Revelation chapter 3 verse 20. And ato ang basahon mangigala ang giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nagingon ang Bible diri sa Revelation chapter 3 verse number 20. Let's read. The Bible says in verse number 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So nakita niyo diri mga higala nga ato ang Ginoong Hesukristo nag-desire siya og relationship uban sa imuha. Gusto siya mosulod no sa ato ang kasing-kasing. And kung ato siyang imbitahon ug ato siyang dawaton sa atong kasing-kasing, the Bible says that He will come into us. Musulod siya diri sa ato ang kinabuhi. Amen? Makigsalo siya uban nato. No? Kana ang giingon sa Bible may gala. So klaro kay gikan sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Dios naninguha siya og personal relationship uban sa imo. Pero kanipod ang mahibaw-an nato bahin sa Dios. Ang Dios may gala gapanuktok siya sa ato ang kasing-kasing pero wala po siya gapamugos sa atoa. Wala siya gapamugos sa mga tao. You see, ang Dios may gala gapanuktok kung kinsa ratong mudawat sa iya didto ra pud siya makig-uban. Didto ra pud siya mupuyo. Didto ra pud siya makigrelasyon. Amen. Wana sa atong kinabuhi, importante kayo nga siguruhon nato nga naa na si Kristo gipasulod nato sa ato ang kasing-kasing. Because when we talk about relationship, what does it requires? When we talk about relationship, it requires una, invitation. Secondly, it requires time. And thirdly, it requires communication. Without these three mga higala, walay maayo nga relationship. Kay kung naay relationship mga higala, aron mahimong nindot ang relasyon sa tao, importante, aduna siya time o aduna siya communication. Kung kulang siya, ana o wala sa tulo mga higala, dinhi sa relasyon ang invitation, time, and communication, then dili maayo ang relationship. Mao na mga higala, paminaw, kung wala pa si Kristo tinuod diya sa imong kasing-kasing, importante nga invite nimo siya. Pasudlo nimo siya sa imong kasing-kasing. Accept Him and make Him your Savior and your Lord. Amen? And then secondly, human, nga imuha ng dawaton si Kristo sa imuhang kasing-kasing, it's very important that you will spend time with Him. Spend time with Him. How can you spend time with Him? Higala, mao ni siya. Pinaagi sa pag-ampo, matag adlaw, sa kanunay, amen? O pinaagi sa pag-spend nimog time sa iyang pulong. Sa pagbasag Bible, sa pagpaminaw, sa iyang pulong may gala. Mao na ang mga ways para mga igsoon nga ma-develop ang imuang relationship sa Ginoo. And then ikatulo is kaning communication. You see may gala, ang Dios dili siya gusto nga kita mo alagad lang ta sa iyahan. Okay? Ang gusto sa Ginoo may gala,
no, nga ihatag nimo ang imuhang kasing-kasing ngadto sa iyahan. Isa may gala na ay mga uban nga mga tao nga yes, gaserbisyo sila but not heartily. Ga-work sila para sa Ginoo may gala pero dili kinasing-kasing ang ilang pagtrabaho para sa Ginoo. Importante may gala sa atong kinabuhi aron ba no nga mahimong acceptable or reasonable ang atuang service may gala ihatag nato una ang atuang kasing-kasing ngadto sa Dios. Amen. Now Jeremiah chapter 29 verse 13 atong basahon kining versikulo diri, Jeremiah 29 in verse number 13. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon sa Jeremiah 29 verse 13, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. So, ang gingon sa pulong sa Dios may gala nga imuhang pangitaon ng Dios. And what does it mean? Ang but pasabutan ni may gala nga imuhang paningkamutan, no, nga ikaw maduol ka sa Ginoo, maila nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Because the Bible says may gala, kung imuhang kanang i-pursue ang Ginoo sa imong kinabuhi, dali nimo siya makaplagan. Kung ikaw may gala, when you seek God in your life, dali ka makaila sa Ginoo, dali nimo siya makita, dali nimo siya makaplagan. And the Bible says, when ye shall search for me with all your heart. So i-search gud nimo. That's why it requires mga igala, we are required by God to search the scriptures. Because the more we search and study and read the Bible mga igsoon, the more we will know our Heavenly Father and the Lord Jesus Christ diri sa ato ang kinabuhi. Amen? So ang application is mo ni siya may gala. God wants your heart. God wants your heart, not just your hands. Importante may gala nga kung naa natuod si Kristo sa imo ang kasing-kasing, He wants you to give your heart to Him. Amen? Ikatulong, a true relationship with God changes your life. Ang tinuod nga relasyon diha uban sa Dios kay makapabag-o o makapausab sa imong kinabuhi. Igala sultihan ta mo, kani ang promise sa tuang Ginoong Hesukristo sa 2 Corinthians chapter 5 in verse number 17. Let's read in that verse unsa ang gisulat ni Paul. Ang Bible nagsulti, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So kung aduna nay tao diha kung adunay na tao diha kang Kristo, siya mahimong bag-ong binuhat. Amen? In other words, pag ang tao tinuod nga mudawat kay Kristo diha sa iyang kinabuhi, God promised that he would become a new creature. It means nga mabag-o gayud ang iyahang kinabuhi. Higala paminaw, relationship with God results in transformation. Not just information. Dili igo mga higala nga kanang nahibalo lang ta, no? Bahin sa Dios, bahin kang Kristo, nga atong manluluwas, nga atong Ginoo sa atong kinabuhi. Dili igo mga higala ang information lang. Na yung mga tao may higala ba no sayang, daghan na sila og nahibalaan bahin sa Dios, nakaila na sila may higala, nahibalo na sila bahin kang Kristo, pero kutob lang diri sa ilahang ulo. Wala mga higala diri sa ilang kasing-kasing. Igsoon ang tinuod nga relasyon mo bag-o sa imong kinabuhi. Kung tinuod nga imong dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing, kanang imong kinabuhi, dili na siya magpareho lang gihapon, kundili mabag-o siya mga higala. So let us examine ourselves. Nabag-o ba gyud ni ang akong kinabuhi? Nabag-o ba gyud ni ang akong batasan? Nabag-o ba gyud ni ang akong espiritu? Nausab na ba ko karon? Mas nahimo bang nindot ang akong kinabuhi karon kumpara sa una nga wala pa ko mingila kang Kristo sa akong kinabuhi, or mao lang gihapon? Higala mao ni ang mga butang nga ato ang tanawon sa ato ang kinabuhi, because kung tinuod nga aduna kitay relasyon diha uban sa Dios kini atong kinabuhi, mabag-o gyud ni siya mga higala. So unsa may mga senyales sa tinuod nga relationship? Ang mga signs mga higala sa tinuod nga relationship is this. Number 1, naa kay kagutom sa pag-ampo. No, naa kay kagutom, you will have a hunger for prayer. Naa kay kagutom sa pag-ampo. Ikaduha, you have a love for the word. Aduna kay gugma sa pulong sa Dios.
But pasabot may gala, kung tinuod nga ikaw na kagutom sa pag-ampo, kanang imuhang prayer time, mailisa na siya og prayer life. Himuna nimo ang pag-ampo nga kabahin sa imong kinabuhi. Nagpasabot nga dili ka mabuhi kung dili ka mag-ampo. Ikaduha, a love for the word. Meaning to say mga higala, kung tinuod may gala nga, kung tinuod ang imong relasyon diha sa Dios, aduna kay gugma sa iyang pulong. Interesado ka, you are eager to learn from His word, you are eager to hear the preaching of God's word, and ikaw mismo mahigala ba no, i-dedicate nimo ang imuhang kaugalingon sa pagbasa sa pulong sa Dios. You will always read and meditate His word day and night. Amen? Sunod, you will have a hatred for sin. Nga naman mga higala, no, hatred for sin, kay may paminaw. Kay sukad man gud nga ikaw na save ka, dili ba? Nasabtan nimo nga nahimo ka ng anak sa Dios o ang Dios imo ng amahan. Dili ba? So dili nimo buhaton ang katong mga butang tungod kay anak na ka sa Dios, dili nimo buhaton ang katong mga butang nga makapasuko sa imuhang amahan o makapasubo sa iyaha. So i-hate nimo unsa tong gina-hate sa Dios ug i-love nimo unsa tong mga ginahigugma sa imong amahan. So ang buhaton lang nimo diha sa imong kinabuhi ang katong mga butang nga ginakahimutan sa imong amahan. Pero katong mga butang may gala nga wala ginakahimutan sa imong amahan, imuha to siyang likayan. Amen? Nganuman tungod kay anak ka naman niya. Dili man ka gusto ka nga mapasakitan nimo ang kasing-kasing sa Dios. Higala, kung tinuod nga kita adunay relasyon diha sa Dios, no? Buhaton nato, we will do those things that are pleasing in His sight. Amen ba? And then upat, a sign of a real relationship. Una, hunger for prayer. Second, love for the word. Third, hatred for sin. Ikaupat, a desire to obey. Na kay tinguha na nga mo tuman sa mga kasuguan sa Dios. Mao na ang imong tinguha na karon because tanawa, you love your father, so now your desire is to please Him. How can you please the Lord? Well, the only way to please the Lord is when you obey His commandments. Amen? Timailhan na mga higala nga ikaw aduna jud kay relationship. Timailhan na nga tinuod gyud ang imong gugma para sa iya. Because Jesus said in John chapter 14 verse number 15. No? John 14:15, if you love me, keep my commandments. Amen? Kung tinuod nga nahigugma mo kanako, bantayin ninyo ang akong mga kasuguan. John chapter 15 verse number 5. Basahon po nato ang Bible. John chapter 15 verse number 5, gingon sa Ginoo may gala, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. So tanawan ninyo ang mga pulong dira, he that abideth in me. Higala kung tinuod nga na kay relasyon diha sa Ginoo, magpabilin ka diha sa iyaha. Dili ka mubiya sa iyaha. Dili ka muundang og simba sa iya. Dili ka muundang og ampo. Dili ka muundang mahigagbasa sa iyang Bible. Amen? And the more you will abide in the Lord, the Bible says, you will bring forth much fruit. Ang imong kinabuhi, mabungahon siya. Okay? So kung tinuod ang relasyon, makita ang bunga. Now, dili man tod perpekto kining atong kinabuhi, pero progressive siya. Amen? Dili ka magpabilin kung unsa ka sa una. Pero makita, mahigala, no? Anam-anam, nga diha sa imong kinabuhi, ang kabaguhan, ang mga bunga, no? Sa Kristo, sa kinabuhing Kristohanon. So, tanawa daw diha sa imong kinabuhi, mga igsoon. Since nagdawat ka kay Kristo until today, nagbunga ba ang kaning imong kinabuhi? Isip, usa ka anak sa Ginoo. And then, usa ka butang nga ipangutana po nato sa tagsa-tagsa nato diri is this, is my life changed by my walk with God? Ang kinibang akong kinabuhi na bag-o ba pinaagi sa ako ang paglakaw
diha uban sa Dios. Higala paminaw, kung ikaw tinuod naglakaw uban sa Dios kanang imong kinabuhi mabag-o siya. Kay balo ba ka nga no? Because the more ka makig-uban sa Dios, the more ang imong kinabuhi ma-conform, ma-influence sa life ni Kristo. Pero kung ikaw wala ka, galakaw diha ka uban sa Dios may gala, dili gyud na mabago ang imong kinabuhi. Kay kung dili ka maglakaw kay Kristo, naa kay lahi nga kadikit sa imong kinabuhi. So importante nga sa atong kinabuhi ang atong kadikit permi, ang atong kauban sa paglakaw dinhi sa atong kinabuhi mao si Kristo. Kay kung dili siya, dili makita ang bunga ug ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Amen ba? Ikaupat, you can lose fellowship without losing church activity. You can lose fellowship without losing church activity. Pwede ka nga magsigig appeal sa mga activities sa atong simbahan. Like for example, kaniadto ang services. Usama ni ka church activity. Thanksgiving last Sunday, prayer meeting, Bible study, or soul winning. Pwede ka involved ana may gala, pero pwede po nga while ikaw ga-appeal ka na nga mga activity, mawala ang imuhang fellowship o pakiguban diya uban sa Dios. You know what? Usa sa mga complaints sa Ginoo, usa sa mga ginakasub-suban niya sa mga Kristohano dito sa church sa Ephesus, kay mao ni siya. Active sila sa pagsimba, active sila sa sa mga church program and activity may ila dito sa ilang simbahan, pero diha sa ilang kasing-kasing ilahan ng gibiyaan ang Ginoo. And basahon nato ang Revelation chapter 2 in verse number 4. The Bible says, no, diri sa ato ang Ginoo, diri sa Revelation chapter 2 verse number 4, nag-ingon ang ato ang Ginoo Kristo diri sa ato may gala, nevertheless, I have somewhat against thee. Pwede na to basahan kadali ang verse 3 ani. Revelation chapter 2 in verse number 3. Ang Bible nagsulti sa ato diri mga higala in verse number 2, Jesus said, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Kita ninyo ang ilahang mga works, di ba nindot kay mga higala? Amen? Nag-labor sila para sa Diyos, na sila endurance, kanang word patience sila is endurance, and then nakita na to diri paano sila mga higala, nganing lahutay, no? And then verse number 3 mga higala, no? And has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. So they are active in serving, in worshiping, in praying. But ang atong Ginoong Jesus na siya'y kanang apan sa ila because ang Diyos nagtanaw sa ilang heart. Higala paminaw, ang Diyos dili lang mutanaw sa ato ang mga outward nga mga binuhatan, pero mutanaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Ang pinakauna nga tanawon gid sa Ginoo may gala sa atong kinabuhi ang ato ang kasing-kasing. Kay tanawan ni in verse number 4, sa diha may gala nagingon si Kristo diri, nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. So nakita ninyo, while they are worshiping God, they are praising Him, they are serving Him, but sa diha ang Diyos, tanaw silang kasing-kasing, nakita sa Diyos nga ilahan na din gibiyaan ang Ginoo diha sa ilang kasing-kasing. So ang ilahang pagpangalagad, ilang serbisyo, ilang pagsimba, ilang mga pagdayo may gala, is out of respect na lang giday ni siya mga igsoon. Pero wala na diha sa ilang kasing-kasing, ang Ginoo. Nagsimba gyapon sila, nangalagad gyapon sila, pero wa na sila maayo nga relasyon diha uban sa Dios. Basin may gala nga ingon ani pod ka karong buntag. Kasigi gyapon ka og simba, basin kasigi gyapon ka og ampo, basin may gala gaapil gyapon ka sa mga activities sa ton church or ga-serve gyapon ka diri sa ton simbahan may gala, but the question is, how is your heart? Aduna ka pa bay gihapoy maayo nga relasyon diha sa Ginoo? Si Kristo pa ba gihapon ang imong first love sa imong kinabuhi? Siya pa ba gihapon ang naglingkod sa imong kasing-kasing?
Higala paminaw ang tanawon sa Dios ang sulod dili ang ato ang outward performance. Amen. Kaya abin yung mga higala paminaw kung ang naa diri sa ato ang sulod dili na ang Ginoo, madugay mga higala kaning ginapakita nato nga kunuhay faithful ta nga nagasimba ug nagaserbisyo nagapangalagad sa Ginoo mga higala will soon be gone or will soon fade. Mawala ni siya, mabura ni siya, mahanaw ni siya mga igsoon. So importante nga sa atong kinabuhi, asikasuhon nato at imano nato ang atong relasyon sa Ginoo. Kay nga naman mamigala, kung kita healthy ang atong relationship sa Ginoo, maayo ang atong fellowship sa Ginoo. Amen? O kung maayo mahigala ang atong pakiguban sa Ginoo, kining atong mga outward performance para sa iya dili gyud ni siya mawala. Dili ni mahanaw. Magpabili ni nga mainiton, magpabili ni mga higala ba no nga kanang kuan, kanang init para sa Ginoo. Amen? Di ni siya mawala mga higala. So, kung diha sa imong kinabuhi karon wala na tuod si Kristo galingkod sa imong kasing-kasing. Well, basin may gasimba ka pa karon pero may gala layo na ka sa Ginoo. So ang akong encourage sa imo may gala, before nimo humanon ang 2025 balik na sa Ginoo. Return to your first love. Amen. Ayaw ninyo himua ang inyong trabaho nga first love nimo. Ayaw ninyo himua ang inyong pamilya nga first love nimo. Ayaw ninyo himua ang imong bana, imong asawa, imong mga anak nga first love nimo. Kundili mahigala, himua nga ang Dios ang imong first love sa imong kinabuhi. Amen? Ika-5 mga higala. Ika-5. Ug ang katapusan. How to make sure you have a real relationship with God. Paano nato masiguro nga kita adunay tinuod nga relasyon uban sa Dios? Number 1, through salvation. Pinaagi sa kaluwasan. John 14:6, Jesus said, I am the way. So para ang tao makabaton siya og relasyon, tinuod nga relasyon diya sa Dios, importante nga ilhon niya si Kristo sa iyang kinabuhi, isip iyang personal nga manluluwas og Ginoo sa iyang kinabuhi. Without acknowledging Jesus as his Lord and Savior, he or she cannot have a genuine relationship with God. So through salvation, amen? Kay wa may laing makaluwas sa atong kalag kundili ang atong Ginoong Hesukristo lang. Ikaduha, through daily fellowship. So as soon as ang tao na anay Kristo sa iyang kinabuhi, importante aduna siya daily, adlaw-adlaw nga pakiguban o pakigdait diha sa Dios mga higala. Psalm 63 verse number 1 says, tanaw na to ang Bible, David, even when he was in the cave, in the wilderness mga higala, dagingon si David, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Nakita ninyo ang mga pulong ni David? Si David nagingon, early will I seek Thee. Unsa pa yung gisulti? Ang pinakauna, O God, You are my God. Amen? I-acknowledge niya mga higala. Makita ninyo mga higala, ang tinod nga adunay relasyon diya sa Dios, sayo pa sa kabuntagon, sayo pa sa adlaw sa iyang kinabuhi, iyahan ng i-fellowship ang Ginoo. Ang pinakauna nga persona nga iyahang istoryahon ang Ginoo. Amen? Ikatulo is through obedience. Through obedience. Diba? Baliko na ko sa inyo may gala. In John 14:15, Jesus said, if you love me, keep my commandments. So tanaw may gala, love is proven by obedience. You cannot say that you love God and yet you don't want to obey Him. That's, you know what, may gala, dili tinuod ang imong love kung wala kay desire nga mo-obey sa iyahang mga kasuguan. Okay, moingon ka may gala nga lisod man ang mga kasuguan sa Ginoo pastor, no? Dili lisod may gala. Ang problem lang kay gamay ang imong gugma para sa Ginoo. Kung tinuod may gala ang atong gugma para sa Ginoo, bisag unsa pa ang isugo sa Ginoo sa tua, we will happily obey His commandments. Amen. His commands. Amen. Because we love Him. And in fact, may gala dili lisod ang mga mando sa Ginoo. You know, ang mga mando sa Ginoo are basic, simple, plain.
I mean practical, dili siya lisod buhaton mga higala. Lisod lang siya buhaton para sa tao nga wala nahigugma sa Ginoo. Amen? Amen. And then ang katapusan is true repentance. 1 John chapter 1 in verse number 7, ang Bible nagsulti sa today, 1 John chapter 1 in verse number 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So tanawa, kung kita maglakaw sa kahayag, sama nga siya mao ang kahayag, kita adunay panaghiusa diha sa Ginoo. Amen? We have fellowship one with another. You cannot have fellowship with God if you are walking in darkness. You know why? Because God is light. So, importante, maglakaw ka diha sa kahayag in order for you to enjoy fellowship with God. Amen? So, importante, if there is a known sin na ay mga sala nga nahibalan nimo, nailhan nimo, nga naa diha sa imo ang kinabuhi, importante mga higala, remove na sila. Isalikway na siya mga higala. Aron ma-enjoy nimo ang imuhang pakig-uban sa Ginoo. Amen? Higala, ang Dios dili siya makig-uban. Dili siya mupuyo og hugaw nga balay. Remember, your body is the house of the Holy Spirit. Amen? That is a temple of God. So, importante, limpyuhi siya. Pwede mong utana sa imo mga ganahan ba ka mupuyo og hugaw nga balay? Ha? Ganahan ba ka mupuyo og hugaw nga balay? No one here wants to live a dirty house. Tinuod ba? Mao na ginalimpyuhan nato atong balay aron mas nindot siya puy-an, komportable siya. Dili ta magkasakit pod kay limpyo ang ato ang balay. Tinuod ba? Amen ba? Yes, may higala. So, mao po ni sa atong kinabuhi. Higala paminaw, dili mo puyo ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi kung adunay sala diri sa ato ang kinabuhi. Importante magrepenta. Amen ba? And paminaw, pagbuhaton nimo ning upat, una may higala, how to make sure you have a real relationship with God? Una sa tanan, dapat ka ma-save. Ikaduha, human nga ma-save ka, daily fellowship with God through prayer, Bible reading, and worship. Ikatulo, through obedience. Unsa tong mga nahibalaan nimo nga mando sa Dios, tumana. And then ikaapat, through repentance. If you have any known sin in your life, i-reject na, i-forsake na mga higala, and ask God for His forgiveness and repent. Amen? And you will have fellowship with God. Now, conclusion ta mga igsoon, Philippians chapter 3 verse number 10. Ang giingon mga higala ni Apostle Paul diri sa tuwa in Philippians chapter 3 in verse number 10, that I may know Him. Nakita niyo na, aron ako siyang maila. Aron makaila ko sa iyaha. And the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. You see, may higala si Pablo, wala siya nagsulti that I may preach about Him, that I may work for Him, but rather, nagsulti si Pablo, that I may know Him. Higala sa tenta mo, dili ka makaila sa Diyos kung wala ka pa'y tinuod na relasyon sa iyaha. O kanang relationship, maporma siya, paminaw, ma-form ang relationship pinaagi sa imuhang pagdawat kay Kristo as your Lord and Savior sa imuhang kinabuhi. Amen? Kung di mo nabuhaton, walay maporma nga relationship. Higala, ayaw humanam ang tuig nga dili ka magdawat kang Kristo sa imong kinabuhi. O kung ikaw karon na anay relasyon sa Ginoo pero nagpalayo ka sa Ginoo, ayaw humana ang kaning 2025 nga dili ka mobalik sa iyaha, because God desires a relationship with you. Ayaw palayo sa Ginoo. Amen ba? Manindog tang tanan mga higala. So ang closing challenge nako para sa inyo ang tanan karong buntag is this: if God asks today, do I know you? Kay di ba sa ato ang text na ay mga daghang tao muingon sa iya anang adlaw, Lord, Lord,
Have we not prophesied in thy name? Have we not cast out devils in thy name? Daghang mga tao may gala nga nagwali bahin sa iya ha. Daghang mga tao may gala nga nagperform og mga milagro sa iyang pangalan. Daghang mga tao may gala nga nagprophesy bahin sa iya ha. Daghang mga tao nga nangalagad sa iya. But on that day, ang gitubag ni Kristo sa ilaha, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Higala, dili basihanan ang church membership nga ikaw anak ka sa Ginoo. Nga nakay-relasyon sa Ginoo. Ang basihanan sa genuine nga relationship sa Ginoo Higala is tinud-anay ba ang imuhang pagdawat kang Kristo sa imuhang kasing-kasing. So if God will ask today, do I know you? What would be your answer? Make sure you don't just belong to a church, but make sure you belong to Christ. Amen? So, ito ko na ito mga ulo, mag-ampot ta. Amahan na mo nga lang ito. Thank you kay Lord for this message na magihatag Ginoo sa amo. Lord, kini Ginoo naghatag sa amo, Lord God, og opportunity to contemplate and to examine ourselves kung kami Ginoo mga katawhan na bagyod nimo, aduna na bagyod may kaning relasyon diha sa imo, Lord. Father, naga-pray ko karong buntag nga kung naamay mga nagsimba dinhi nga wala pa na save. I pray, Lord God, nga unta, Lord, maluwas sila, and I pray that they might come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Father God, nagaampo kami karon as we continue in our worship service. Panalangini Ginoo ang mga pagpadayon. Panalangini Ginoo ang ikaduha nga mensahe. Salamat kay Lord sa imong kamaayo o Ginoong Dios kining tanan among ginaampo. Ibalik namo tanang himaya sa imo in Jesus name. Amen. And all God's people says, let's take a quick break and we will start our second service. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie.